Isang pirma sa divorce papers ang naging simula ng pagbagsak ni Ricardo. Hindi niya alam na bawat salitang tinanggap niya ay bitag na inihanda ni Alena. Sa likod ng anyong mahina at tahimik, dahan-dahan niyang itinulak ang lahat ng utang at kasalanan pabalik sa lalaking sumira sa kanya. Kapag ang isang babaeng iniwan ay natutong maglaro ng isip, sino ang tunay na talo sa huli? Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila gumagapang sa balat ni Alena, ngunit hindi nito matalo ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sa isang mansyon sa Dasmariñas Village, kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang asawa ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nasa magkabilang dulo sila ng mahabang lamesa na gawa sa narkera, isang piraso ng muebles na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng isang ordinaryong tao sa loob ng isang taon. Sa ibabaw nito, ang kanilang hapunan, isang mamahaling steak na niluto ng kanilang private chef, ay unti-unti nang lumalamig, hindi nagagalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kubyertos ni Ricardo de Villa laban sa kanyang plato. Bawat tunog ay tila isang martilyo na pumupukpok sa puso ni Alena. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa sa loob ng 15 taon. Ang gwapong mukha nito na hinahangaan ng marami, ang matikas na tindig, ang paraan ng pagsasalita na tila laging may awtoridad. Ngunit ngayong gabi, isa na lamang siyang estranghero. Isang estrangherong may hawak na patalim, handang itusok sa kanya. Alna, basag ni Ricardo sa katahimikan. Ang boses niya, kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang bahay, hindi ito nag-abalang tumingin sa kanya. Itinuon ni Alena ang kanyang buong pansin sa lalaki, inihanda ang sarili. Ito na ang gabing hinintay ko. I want a divorce. 2 salita, 10 letra. Isang sentensya na kayang wasakin ang isang mundong binuo sa loob ng 15 taon. Naramdaman ni Alena ang pag-ugong sa kanyang tainga. Ang chandelier sa itaas nila, na dating nagbibigay ng mainit na liwanag, ay tila naging isang manhid na bituin sa kanyang paningin. Ang kanyang mga daliri na nakahawak sa tinidor ay biglang nanghina. Kalansing. Nahulog ang tinidor mula sa kanyang kamay, lumikha ng isang matinis na tunog nang tumama ito sa plato. Perpekto. Eksakto sa paraan ng kanyang pag-eensayo sa kanyang isipan ng daan-daang beses. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at pinilit niyang manginig ang kanyang mga labi. Ricky, anong sinasabi mo? Sa wakas, tumingin si Ricardo sa kanya. Ngunit walang awa sa mga mata nito, walang pagsisisi, tanging pagkainip. Tila isa lamang siyang balakid sa kanyang daraanan na kailangan ng alisin. You heard me, Lena. It's over. Ayoko na. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Alena. Isang luha na may kasamang 3 taon ng pinaghalong sakit, galit at paghahanda. Pinunasan niya ito, nagpapakita ng kahinaan na matagal nang hinusgahan ni Ricardo sa kanya. Pero, bakit? Ang pamilya natin, si Miguel. Don't use our son. Mabilis na putol ni Ricardo, may bahid ng iritasyon sa kanyang boses. This is between us. Matagal nang wala ito, Lena. Alam mo yan, pinapatagal lang natin. Tumayo si Ricardo, inayos ang kanyang mamahaling suit. Tumingin siya sa kanyang Rolex. Mayroon siyang dapat puntahan. Isang mas mahalagang appointment kaysa sa pagwasak sa puso ng kanyang asawa. My lawyer will contact you. Magpapadala siya ng mga papeles. Just sign them. I'll be generous. Hindi kita pababayaan. Just make this easy for me. Make this easy for you. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alena. Ang buong buhay niya ay ginawa niyang madali para kay Ricardo. Isinuko niya ang kanyang pangarap, tinalikuran ang kanyang sariling mundo para lamang maging anino nito. At ngayon,
Kahit sa kanilang paghihiwalay, iyon pa rin ang hinihiling nito. Tumayo rin si Alena. Nanginginig ang mga tuhod. Saan? Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong na puno ng pagkabigo. I have a meeting. Sagot nito. Hindi man lang siya nilingon habang naglalakad papalayo. Pinanood siya ni Alena na lisanin ang dining hall. Ang kanyang matipunong likod ay hindi lumingon kahit isang beses. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa harapan. Maya-maya pa, ang dagundong ng makina ng kanyang sports car ay pumuno sa garahe bago unti-unting humina at naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Alena sa gitna ng malawak at tahimik na mansyon. Nakatayo siya roon ng ilang minuto. Walang galaw, walang emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng dining hall. Tinahak ang hagdanan patungo sa kanilang master's bedroom. Ang silid na dati saksi sa kanilang pagmamahalan ay ngayon isang malamig na museo ng mga kasinungalingan. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang namumugto, may bahid ng luha sa pisngi, at may anyo ng isang talunan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang pagbabago ang naganap. Ang kanyang mga balikat na kanina'y nakayuko ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay huminto. Ginamit niya ang likod ng kanyang palad para punasan ang mga luha sa kanyang pisngi, hindi sa paraang marupok, kundi sa paraang determinado. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng kaligayahan. Ito ay isang nangiti na puno ng lihim, isang ngiti na may talas ng isang patalim. Tinitigan niya ang babae sa salamin, ang tunay na Alena Reyes, ang babaeng 3 taon na nagtiis. Ang babaeng 3 taon na nagplano. Tapos na ang pag-arte, Alena. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay matatag at walang bahid ng anumang panginginig. Magsisimula na ang totoong laban. Sa sandaling iyon, tila sumasang-ayon ng tadhana, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nasa ibabaw ng kanyang dresser. Hindi siya nagmadali. Bawat galaw niya ay kalmado at may katiyakan, isang malaking pagkakaiba sa babaeng halos mabuwal sa hapagkainan kanina lamang. Kinuha niya ang telepono. Sa screen, isang pangalan ang nakasulat, Attorney Lorna Santos. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe na siyang hudyat ng lahat. Ang mensaheng hinihintay niya sa loob ng 1,075 araw. Binasa niya ito. Handa na ang lahat. Ikaw na lang ang hinihintay. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang bigat ng mga salitang iyon. Ang bigat ng 3 taon ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang kakaibang gaan. Pagmulat niya, ang babae sa salamin ay hindi na mukhang biktima. Siya ay isang general sa bisperas ng isang digmaan na matagal na niyang napaghandaan. At sigurado siyang mananalo siya. Ang mensahe sa telepono ni Alena ay tila isang apoy na nagpaliyab sa isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa pinakailalim na bahagi ng kanyang puso. Isang alaala na sinubukan niyang kalimutan ang sakit, ngunit hindi ang aral. Ang alaala ng araw kung kailan ang hardin ng kanyang pagsasama ay biglang nilamon ng apoy. 3 taon na ang nakalipas. Isang ordinaryong hapon ng Huwebes noon. Si Ricardo ay nasa opisina, abala sa pagpapalago ng kanilang imperyo. Si Miguel naman ay nasa eskwela pa. Si Alena, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ay may oras para sa kanyang sarili. Naisipan niyang hanapin ang kanilang mga lumang photo album. Gusto niyang ipakita kay Miguel ang mga litrato nila noong bata pa sila ni Ricardo, noong ang mga ngiti nila ay totoo pa at ang mga yakap ay puno pa ng init. Alam niyang nakatago ang mga album sa study room ni Ricardo, isang lugar na bihirang-bihira niyang pinapasok.
Ito ang kaharian ng kanyang asawa, isang lugar na puno ng mga libro ng batas at negosyo, mga tropeo mula sa mga golf tournament, at ang amoy ng mamahaling tabako. Pumasok siya sa silid, at ang katahimikan dito ay tila may sariling bigat. Dumiretso siya sa isang malaking aparador na gawa sa mahogany. Habang binubuksan niya ang pinto nito, bigla siyang may nasagi. Isang makapal na libro ang nahulog mula sa itaas na estante at bumagsak sa sahig. Blag! Napatalon siya sa gulat. Yumuko siya para pulutin ito, ngunit may isang maliit na bagay na umagaw sa kanyang pansin. Isang dilaw na sticky note na dumikit sa pabalat ng libro. May nakasulat ditong numero, 0815 Agosto Kin, ang kanilang wedding anniversary. Napangiti siya ng mapait. Nakakatuwa na sa kabila ng panlalamig nito sa kanya, ginagamit pa rin pala ni Ricardo ang petsa ng kanilang kasal. Para saan kaya ang numerong ito? At doon, nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay na nakatago sa likod ng aparador. Isang bakal na kahon na nakadikit sa pader. Ang personal na safe ni Ricardo. Isang kuryosidad na hindi niya maipaliwanag ang biglang bumuhay sa kanya. Hindi niya ugaling pakialaman ang mga gamit ng asawa, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa malamig na pihitan. Sasubukan ko lang, sabi niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalagay niya ang kombinasyon. 0. Pakanan. 8. Pakaliwa. 1. Pakanan. 5. Pakaliwa. Isang mahinang click ang kanyang narinig. Napatigil siya sa paghinga. Bumukas. Hindi siya makapaniwala. Ang sikretong mundo ng kanyang asawa ay nakabukas na sa kanyang harapan. Ang inaasahan niyang makita ay mga alahas, mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanila, o marahil ay mga papeles ng kanilang mga investment. Ang yaman na ipinagmamalaki ni Ricardo, ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Ang laman ng safe ay hindi mga testamento ng kanilang tagumpay, kundi mga ebidensya ng isang malaking kasinungalingan, mga folder na nakasalansan. Ang una niyang kinuha ay may markang De Villa Prime Holdings, Bank Loans. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat pahina, hindi mga investment, mga utang, mga notice of default, mga demand letter mula sa iba't ibang bangko. Hindi libo, milyon-milyon, halos 100 milyong piso sa kabuuan. Ang imperyo na ipinagmamalaki ni Ricardo ay isa palang kastilyong buhangin na anumang oras ay maaring gumuho. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. Hindi ito totoo. Pero may mas malala pa. Sa ilalim ng lahat ng folder, may isang sobre na kulay brown. Kinuha niya ito. Sa loob, isang dokumento na mukhang pamilyar. Isang mortgage agreement. Binasa niya ang mga detalye. At doon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang property na nakamortgage, ang collateral para sa isang 50 milyong pisong utang, ay ang bahay bakasyunan ng kanyang pamilya sa Batangas. Ang ancestral house na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang kaisa-isang yaman na tunay na sa kanya. At sa huling pahina, sa ibabaw ng linyang may nakasulat na pangalan niya ay ang kanyang pirma. Naalala niya ang araw na iyon. 1 taon na ang nakalipas. Nagmamadali si Ricardo at may pinapirmahan sa kanyang isang makapal na pligo ng mga dokumento. Investment papers lang to, mahal, sabi nito. Para sa future ni Miguel. Nagtiwala siya. Hindi niya binasa. Pumirma lang siya. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon ng diretso sa kanyang puso at walang awang umikot. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa 10 beses na sampal. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya. Ninakaw nito ang kanyang tiwala, ang kanyang alaala, ang kanyang dangal. Doon,
Sa sahig ng malamig na study room, napaupo si Alena. Yakap-yakap ang mga dokumento ng kanilang pagkawasak. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luhang maingay. Ito ay mga luhang tahimik, ngunit bawat patak ay may bigat ng isang karagatan ng pighati. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay, ay isa palang halimaw. Ilang minuto siyang umiyak doon. Hinayaan niyang ilabas lahat ng sakit. Hinayaan niyang madurog ang kanyang puso hanggang sa maging pinong-pino. Ngunit nang maubos na ang kanyang mga luha, isang bagay ang pumalit dito. Isang bagay na malamig. Isang bagay na matigas. Galit. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang linaw ng isip. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay ngayon tuyo at nanlilisik. Tinitigan niya ang mga papeles sa kanyang kamay. Ang mga ito ay hindi na lang mga dokumento. Ito na ngayon ang kanyang mga sandata. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, Ricardo. Bulong niya sa hangin. Hindi mo alam. Ngayon, ang alaala ay naglaho, ngunit ang determinasyon ay nanatili. Mas matibay pa kaysa dati. Nakatayo si Alena sa kanyang silid, hawak ang telepono. Ang mensahe ni Lorna ay kumikinang pa rin sa screen. Naglakad siya patungo sa kanyang walk-in closet. Ngunit hindi mga damit o sapatos ang kanyang sadya. Sa likod ng isang hilera ng mga sapatos, may isang maliit at nakatagong safe. Ang kanyang sariling safe. Binuksan niya ito. Sa loob, isang folder. Kinuha niya ito at dinala sa kama. Binuklat niya. Naroon ang lahat. Ang mga kopya ng bawat demand letter, bawat loan agreement, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mortgage contract ng bahay nila sa Batangas. Lahat ng ebidensya na maingat niyang kinopya at itinago 3 taon na ang nakalipas. Hinaplos niya ang kopya ng kanyang pirma sa dokumento. Noong araw na yon, ang pirma na yon ay simbolo ng kanyang katangahan. Ngunit ngayon, ito na ang magiging simbolo ng kanyang paglaya. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang spotlight na nakatutok sa isang entablado. At si Alena, ang bida, ay handa na para sa kanyang pinakamahalagang pagganap. Isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang eskinita sa Legazpi Village ang kanilang napiling tagpuan. Malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang sosyal na sirkulo. Dito, si Alena Reyes ay isa lamang ordinaryong babae, hindi ang asawa ng tanyag na si Ricardo de Villa. Nauna siyang dumating. Umupo siya sa isang sulok kung saan tanaw niya ang pinto ngunit hindi siya madaling makita. Humigop siya ng kanyang kape. Ang init nito ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang mga kamay, ngunit hindi sa determinasyon na nag-aalab na sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, pumasok si Atty. Lorna Santos. Isang babaeng nasa edad 40, matalino, at may mga matang tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kausap. Siya ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ni Alena ng kanyang madilim na sikreto. Siya ang kanyang matalik na kaibigan bago pa man niya makilala si Ricardo. Lena, bati ni Lorna. Umupo sa kanyang tapat. Tiningnan niya si Alena ng may pag-aalala. Sabi mo sa text, sinabi na niya, "Kamusta ka?" "Okay lang ako, Lor." Sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado. "Actually, mas okay pa sa inaasahan ko." Tinitigan siya ni Lorna, sinusuri ang bawat ekspresyon sa kanyang mukha. "Sigurado ka na ba talaga dito? This is a dangerous game, Lena. Kapag nalaman niya ang totoo, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin." "At ano pa ang gagawin niya, Lorna? Kinuha na niya ang lahat." Mapait na sagot ni Alena. "Ang pera, ang tiwala ko, ang dignidad ko, pati ang alaala ng mga magulang ko, dinamay niya. Wala na siyang ititira, kaya ako na ang gagawa ng paraan."
Huminga ng malalim si Lorna. Kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag. All right, as we planned, ang diskarte natin ay simple pero komplikado. We will use his biggest weakness against him, his pride. Ang tingin niya sa'yo ay isang mahina, emosyonal, at walang alam na asawa. Isang palamuti lang sa kanyang braso. Dugtong ni Alena, may bahid ng pait sa kanyang boses. Isang magandang mukha na ipapakita sa mga business party. Gagamitin natin yan. Exactly, sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Sa mga darating na negosasyon, hindi ka hihingi ng pera. Hindi ka hihingi ng anumang shares sa kumpanya. Hihingi ka ng mga bagay na sentimental, mga bagay na sa tingin niya ay walang kwenta. Ang mga photo album natin, sabi ni Alena, naaalala ang unang plano nila, ang mga lumang love letter, ang painting na binili namin sa una naming anibersaryo. At ang pinakamahalaga sa lahat, diin ni Lorna, ang bahay sa Dasmariñas. Iyon ang magiging pain. Iisipin niyang iyon ang premyo na ipinaglalaban ko. Dahil doon lumaki si Miguel. Hahayaan niya akong isipin na nananalo ako sa usapang yon. Habang ang atensyon niya ay nakatuon sa mas malaking isda, ang De Villa Prime Holdings. Tumingin si Lorna sa mga mata ng kaibigan. Nakita niya ang sakit, ngunit mas nangingibabaw ang tapang. Kaya mo ba itong panindigan, Lena? Ang pag-arte? Ang pagiging biktima? Huminga ng malalim si Alena. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, ang babaeng determinado at matatag ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay isang babaeng may mga matang malungkot, may nanginginig na labi, at may anyo ng isang taong dinudurog ang puso. Gagawin ko ang lahat. Para sa anak ko, Attorney Santos, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng hikbi. Napanganga si Lorna. Magaling! Bulong niya pagkatapos ng ilang sandali. Oscar-worthy, pero tandaan mo, Lena, once you start, there's no turning back. Matagal na akong hindi makakabalik, Lorna. Seryosong sagot ni Alena. Ang kanyang tunay na boses ay nagbalik. Simula nung araw, na niloko niya akong pirmahan ang papeles na yon. Nang gabing iyon, naghihintay si Alena sa sala. Nagbabasa siya ng libro, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naman talaga gumagalaw. Ang kanyang buong sistema ay nakaabang. Bandang 9:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo, dala-dala ang kanyang aroganteng presensya. Hindi man lang siya nito binati. Dumiretso ito sa minibar at nagsalin ng alak sa isang baso. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya. Inilapag nito hindi, inihagis nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng center table. Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sign this! Malamig na utos ni Ricardo. Para matapos na. Nanginginig ang mga kamay ni Alena. Isang kinontrol na panginginig. Habang kinukuha ang folder, binuksan niya ito. Divorce petition. At sa ilalim, ang settlement offer. Isang lump sum amount na insulto sa 15 taon ng kanyang buhay. Isang condo unit sa Alabang na hindi niya kailanman gusto. At isang clause na nagsasabing bawal siyang magsalita sa media tungkol sa kanilang paghihiwalay. Isang gag order. Pinipigilan niya ang galit na kumukulo sa loob niya. Huwag ngayon, Alena. Umarte ka. Pinakawalan niya ang isang hikbi. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng papel, ginagawang malabo ang mga salita ng pagtataksil na nakasulat doon. Ito lang? Tanong niya. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Pagkatapos ng lahat, ganito lang kadali para sa'yo? Napabuntong hininga si Ricardo. Naiinis. Oh, come on, Nilena. Don't be dramatic. That's more than enough for you to start a new life. A new life? Sigaw ni Alena. Tumatayo. Ang buhay ko ay ibinigay ko sa'yo, sa pamilyang ito. Tapos itatapon mo lang ako na parang basura? Hinawakan niya ang mga papel.
Ang bawat hibla ng papel ay tila sumisigaw ng pang-aalipusta ni Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit at sa isang iglap, pinunit niya ito. Pinunit niya sa gitna. Tapos sa gitna ulit. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo, hindi sa gulat, kundi sa inis. "What the hell do you think you're doing?" Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata, may apoy sa likod ng mga luhang iyon. "Hindi mo mabibili ang kiminentaon ng buhay ko, Ricky." Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong emosyon. "Ipaglalaban ko ang dapat sa akin." Natawa ng mapakla si Ricardo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Ipaglalaban? You? Don't make me laugh, Elena. Wala kang laban sa akin." Tumalikod ito at naglakad paakyat ng hagdan. Iniiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng mga pinirasong papel. Ang deklarasyon ng digmaan. Hindi alam ni Ricardo na ang mga salitang binitawan ni Elena ay hindi banta ng isang desperadong asawa. Ito ay isang pangako. Ang conference room sa ika-35 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City ay malamig at walang kaluluwa. Ang sahig ay gawa sa itim na granite. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng syudad. At sa gitna, isang mahabang mesa na gawa sa salamin na napakakintab, na tila kayang ipakita ang lahat ng kasinungalingan. Ito ang teritoryo ni Ricardo, ang opisina ng kanyang abogado, si Attorney Francisco Mendoza, isang lalaking kasing kinis ng kanyang sapatos at kasing talas ng kanyang dila. Sa isang panig ng mesa ay nakaupo si Ricardo at si Attorney Mendoza, parehong nakasuot ng mga itim na suit na sumisigaw ng kapangyarihan. Sa kabilang panig naman, si Elena at si Lorna Santos. Sinadya ni Elena na magsuot ng isang simpleng puting bestida. Hindi siya naglagay ng maraming kolorete sa mukha. Hinayaan niyang makita ang bahagyang pamumugto ng kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang puting panyo, ang kanyang props para sa araw na ito. Siya ang larawan ng isang babaeng wasak ang puso, isang biktima na handa ng makipag-usap. "Good morning, Mrs. De Villa." Simula ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay professional, ngunit may halong pagmamaliit. "We are all here to resolve this matter as peacefully as possible. My client, Mr. De Villa, has reconsidered his initial offer after your rather emotional display the other night." Binuksan ni Attorney Mendoza ang isang folder at inilapit ito sa gitna ng mesa. "In the interest of a swift resolution, we are prepared to offer you a settlement of 20 million pesos, tax-free, plus the condo unit in Alabang and a brand new SUV. We believe this is more than generous." Tumingin si Ricardo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Tingnan natin kung pupunitin mo pa rin ito ngayon." Hindi tiningnan ni Elena ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking minsan niyang tinawag na mahal. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. "Hindi," bulong niya, "sapat lang para marinig ng lahat. Hindi pera ang kailangan ko." Nagkatinginan si Ricardo at si Attorney Mendoza, isang mabilis na sulyap ng pagtataka at pagkainip. "Mrs. De Villa," sabi ni Attorney Nason Mendoza, pilit na pinapanatili ang kanyang pasensya, "in any divorce settlement, financial assets are the primary point of discussion. What else could there be?" Tumingin si Elena kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Ang bawat salita niya ay maingat na pinili. Bawat tono ay ensayado. Ang bahay natin sa Dasma, Ricky. Huwag mo sanang kunin sa amin yun. Doon lumaki si Miguel. Ang bawat sulok ng bahay na yun may alaala." Napailing si Ricardo.
The house is prime real estate, Alena. It's worth hundreds of millions. Hindi ang presyo ang habol ko. Sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, puno ng emosyon. Ang mga alaala, ang mga litrato natin, lalo na yung sa kasal natin. Gusto kong itago. At yung painting, yung binili natin sa Paris noong first anniversary natin. Sabi mo, simbolo yun ng pagmamahal mo. Akin na lang sana yon. Katahimikan. Si Attorney Mendoza ay nakatingin kay Alena na tila isa siyang alien na nagsasalita ng ibang lengguwahe. Si Ricardo naman ay napasapos sa kanyang noo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Anong kalokohan to, Lena? Inis na sabi ni Ricardo. Are you trying to stall? Stop this drama. We're talking about a multi-billion peso empire and you're crying over old photographs. Hindi mo naiintindihan. Humikbing sagot ni Alena. Dahil para sa'yo, lahat ng bagay ay may presyo. Para sa akin, ang mga bagay na yon ang buhay ko, ang pamilya ko. Sumandal si Lorna at hinagod ang likod ni Alena. Attorney Mendoza, my client is clearly in emotional distress. Perhaps we can focus on the non-monetary assets for now. This is a waste of time. Putol ni Ricardo. Tumayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng isang maingay na tunog sa sahig. My offer stands. Take it or leave it. But I'm telling you, Alena, you will not get a better deal. Tumalikod ito at lumabas ng conference room, sinundan ng kanyang abogado. Naiwan si Alena at Lorna sa loob. Nang makasara ang pinto, tumigil sa pag-iyak si Alena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang panyo. Tumingin siya kay Lorna. Sa tingin mo, kinagat niya? Tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado na. Ngumiti si Lorna. Hindi lang niya kinagat, Lena. Nilunok niya ang hook, line, at sinker. Sa loob ng kanyang sasakyan, padabog na isinara ni Ricardo ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Hello, babe. Sagot ng isang matamis, ngunit mapanuksong boses sa kabilang linya. Si Katrina Gonzalez. Don't babe me right now, Kat. I'm not in the mood. Ooh, sounds like the meeting didn't go well. So, kumusta? Umiyak na naman ba ang reyna ng drama? She's impossible. Inis na sabi ni Ricardo. Ayaw niya ng pera. Can you believe that? Ang hinihingi niya, yung bahay, mga lumang litrato, at isang buwisit na painting. She's wasting my time. Narinig niya ang pagtawa ni Katrina sa kabilang linya. Pictures? A house? My God, Ricky. She's stuck in the past. Pathetic. Just get it over with so we can start our future. That empire is ours, not hers. I know, sabi ni Ricardo, bahagyang kumalma. Ang boses ni Katrina ay laging may epekto sa kanya. My lawyer will handle it. He better, sabi ni Katrina bago ibaba ang tawag. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng sasakyan at pumasok si Attorney Mendoza. Inayos niya ang kanyang necktie at humarap kay Ricardo. She's emotionally unstable, Ricky, sabi ng abogado. Tila isang doktor na nagbibigay ng diagnosis. Hindi rational ang pag-iisip. She's clinging to emotions, not logic. And we can use this to our advantage. Napatingin si Ricardo sa kanya interesado. What do you mean? Ngumisi si Attorney Mendoza. Simple. Ibigay natin ang gusto niya. Let her have the house. Let her have the sentimental junk. It will make her feel like she won something. It will satisfy her emotional needs. And in exchange? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kuminang. In exchange, patuloy ng abogado, you will demand full, uncontested ownership of the Villa Prime Holdings and all its associated assets. Lahat. Walang habol. Since she doesn't care about the business, she will sign it. She'll be so focused on winning the house, she won't even read the fine print about the company's liabilities. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ricardo.
Isang ngangiti ng isang manlalarong nakasisiguro na sa kanyang panalo. Mendoza, you're a genius. I know, sagot ng abogado. Sa isip ni Ricardo, tapos na ang laban. Ang bitag na inakala niyang para kay Alena ay handa na. Ang hindi niya alam, siya mismo ang hayop na unti-unting naglalakad papasok dito. Sa gitna ng digmaang puno ng panlilinlang at mga nakatagong plano, may isang lugar kung saan si Alena ay nagiging tunay na mahina. Isang lugar na walang anumang pagkukunwari. Ito ay sa tuwing kasama niya ang kanyang 8 taong gulang na anak, si Miguel Reyes de Villa. Sa hardin ng kanilang mansyon, magkatabi silang nakaupo sa isang duyan. Ang hapon ay payapa, at ang tanging maririnig ay ang mahinang paggaspas ng mga dahon at ang masayang boses ni Miguel habang nagbabasa ito ng isang libro para kay Alena. Ang mga sandaling ito ang kanyang santuwaryo, ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat. "Mommy, look!" sabi ni Miguel. Itinuturo ang isang larawan ng isang agila sa libro. "He is the king of the sky." Ngumiti si Alena at ginulo ang buhok ng anak. "That's right, anak. He's strong and he flies so high. I want to be like an eagle someday, Mommy, so I can fly and protect you." Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Alena. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "You're already my protector, Miguel. You're my everything." Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang binasag ng isang pamilyar na dagundong. Ang tunog ng sports car ni Ricardo na pumarada sa driveway. Napabitiw si Alena sa pagkakayakap. Ang kanyang mga kalamnan ay biglang nanigas. Bihira na itong umuwi ng maaga. Anong kailangan niya? Bumukas ang pinto ng hardin at lumabas si Ricardo. Ngunit hindi si Alena ang tiningnan niya. Ang kanyang mga mata na may pilit na ngiti ay nakatuon lahat kay Miguel. "Champ!" tawag niya. Ang kanyang boses ay masigla at malakas. "Daddy's home." "Daddy!" Masayang sigaw ni Miguel. Tumakbo ito para salubungin ang ama. Binuhat siya ni Ricardo at inikot-ikot sa hangin na nagdulot ng malakas na halakhak mula sa bata. Tumingin si Alena sa eksena at tila isang malaking kamay ang dumaklot sa kanyang puso at piniga ito ng walang awa. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang kasinungalingan. "I have something for you, champ," sabi ni Ricardo. Ibinababa si Miguel. May inabot siya ritong isang malaking kahon. A little surprise. Nanginginig sa tuwa na binuksan ni Miguel ang regalo. Sa loob, isang bagong-bagong tablet, ang pinakabagong modelo. At sa isa pang kahon, isang high-tech na drone. "Wow! Thank you, Daddy. You're the best." "Anything for you, Miguel?" sabi ni Ricardo. Ginulo ang buhok ng anak. Tumingin siya kay Alena. Isang sulyap na puno ng paghamon. "Go on, try it out. Your mommy and I just need to talk." Nang makalayo na si Miguel, abala sa pag-aaral ng mga kontrol ng bago niyang drone, ang ngiti sa mukha ni Ricardo ay naglaho. Hinarap niya si Alena, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang mapagmahal na ama ay biglang naging isang kaaway. "Anong ginagawa mo, Ricardo?" Mahinang tanong ni Alena. Pilit na pinapanatili ang kalmado niyang boses. "What?" Painosenteng sagot nito. "I'm being a father, providing for my son. Isang bagay na baka mahirapan ka nang gawin sa lalong madaling panahon. Huwag mong gamitin ang sarili mong anak sa laro mo." Mariing sabi ni Alena. Ang bawat salita ay may diin. Napatawa ng mapakla si Ricardo, isang tawang walang kagalakan. "Laro? Hindi ito laro, Alena. Ito ang realidad. Nakikita mo ba kung gaano kasaya ang anak mo ngayon? Dahil sa akin yan." Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbabanta. Bumulong ito, sapat lang para marinig niya. Ang mga salita ay puno ng lason. Isipin mong mabuti ang susunod mong hakbang, Alena. Dahil kapag ipinilit mo ang gusto mo,
Sisiguraduhin kong kukunin ko ang full custody kay Miguel. Sasabihin ko sa korte na wala kang pinansyal na kakayahan, na emotionally unstable ka, at pagkatapos, tatanungin natin ang bata. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Sino sa tingin mo ang pipiliin niya, Lena? Ang isang inang walang pera na nakatira sa kung saang maliit na bahay o isang amang kayang ibigay ang lahat? Ang lahat ng laruang gusto niya, ang pinakamagandang eskwelahan, ang buhay na nakasanayan niya? Binitiwan siya nito ng marahas. Ang mga salita ni Ricardo ay tumusok sa puso ni Alena na parang mga bubog. Ito ang tanging atake na tunay na nakasakit sa kanya. Ang lahat ng iba pa, ang mga utang, ang panluloko, ang kabit, ay kaya niyang tiisin. Ngunit ang isiping mawawalay sa kanya si Miguel, o mas masahol pa, ang isiping kamumuhian siya ng sarili niyang anak. Iyon ay isang sakit na hindi niya kayang ilarawan. Halimaw ka! Nanginginig na sabi ni Alena. Ang galit at sakit ay nag-aagawan sa kanyang boses. Hindi ako halimaw, malamig na sagot ni Ricardo. Isa lang akong ama na gustong protektahan ang kinabukasan ng anak niya. Kaya pumirma ka na sa kasunduan, Alena. Gawin mong madali ang lahat para sa ating tatlo. Tumalikod ito at naglakad pabalik sa loob ng bahay na tila walang nangyari. Iniiwan si Alena na nakatayo sa hardin. Ang kanyang mundo ay gumuho. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kailangan niyang maging matatag. Hindi pwedeng makita ni Miguel na umiiyak siya. Huminga siya ng malalim at pinilit ng ngumiti bago lumapit sa kanyang anak. Are you having fun, mahal? Tanong niya. Hinahagod ang likod nito. Yes, Mommy. Look, I can make it fly. Sabi ni Miguel, hindi napapansin ang sakit sa mga mata ng ina. Niyakap ni Alena ang anak mula sa likuran. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito para itago ang mga luha. I love you so much, Miguel. Tandaan mo yan. Palagi. Nang makapasok na sila sa loob, nagpaalam si Alena na mag-CR lang. Pumasok siya sa powder room, inilabas ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan si Lorna. Hello, Lena? Gaginamit niya si Miguel. Humihikbing sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay basag. Lorna, tinakot niya ako. Sabi niya kukunin niya si Miguel sa akin. Lena, huminahon ka. Huminga ka ng malalim. Mariing sabi ni Lorna sa kabilang linya. That's his strategy. He found your weak spot and he's pressing on it. Ito ang gusto niyang maramdaman mo. Ang matakot. Ang magpanik. Huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaksyon na, yan. Pero natatakot ako, Lorna. Paano kung, walang paano kung, putol ni Lorna. We have a plan. May tiwala ka ba sa plano natin? Tumigil sa paghikbi si Alena. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Oo. Then hold on to that. Manalig ka sa plano. This pain is temporary. Ang kalayaan ninyo ni Miguel ang kapalit. Kaya mo yan, Lena. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos ng tawag, naghilamos si Alena. Tumingin siya sa salamin. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit sa likod nito, ang apoy ng kanyang determinasyon ay muling nag-aapoy. Lumabas siya ng banyo, handa nang harapin muli ang kanyang anak nang may ngiti. Ngunit paglabas niya, naghihintay si Miguel sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at inosenteng tanong. Mommy, sabi nito, aalis na po ba tayo dito? Sabi ni Daddy, mas malaki daw po ang bahay na lilipatan namin. Natigilan si Alena. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang laso ni Ricardo ay nagsisimula ng kumalat. Hindi siya nakasagot. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at yakapin ang kanyang anak. Umaasang ang higpit ng kanyang yakap ay sapat na para protektahan ito
Mula sa lahat ng kasinungalingan, ilang araw matapos ang pagbisita ni Ricardo, ang mga salita ni Miguel ay patuloy na umuulit sa isip ni Elena na parang isang sirang plaka. Sabi ni Daddy, mas malaki daw po ang bahay na lilipatan namin. Ang bawat salita ay isang paalala ng panganib. Ang kanyang anak ay unti-unting nilalasonson ng mga pangako at kasinungalingan. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Muli silang nagkita ni Lorna sa dati nilang tagpuan. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang dala si Lorna. Hindi mga legal na dokumento, kundi isang simpleng brown na sobre na walang anumang marka. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila. Nandyan na ang resulta, seryosong sabi ni Lorna. Kumuha ako ng private investigator gaya ng napag-usapan natin. Sinabi ko sa kanya na sundan ang financial trail ni Ricardo sa labas ng De Villa Holdings. Tinitigan ni Elena ang sobre. Ang puso niya ay kumakabog. Isang halo ng takot at pag-asa. Takot sa kung ano pa ang kaya niyang matuklasan. Pag-asa na sana'y may mahanap silang magagamit na alas. Buksan mo, sabi ni Lorna. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan niya ang sobre. Ang una niyang nakita ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Ricardo bumababa sa kanyang kotse. Kasama niya si Katrina Gonzalez. Ngunit hindi sa isang restaurant o hotel. Nasa parking lot sila ng isang napakagandang high-rise condominium sa Bonifacio Global City. May isa pang litrato kung saan si Katrina lang mag-isa ang naglalakad papasok sa lobby ng gusali. He bought her a condo, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Hindi na siya nagulat. Ito ay inaasahan na niya. Tingnan mo pa ang nasa ilalim, sabi ni Lorna. Kinuha niya ang mga dokumento sa ilalim ng mga litrato. Ang una ay isang kopya ng deed of sale para sa isang 2-bedroom unit sa mismong condominium na yon. Ang presyo, 32 milyong piso. At ang pangalan na nakasulat bilang buyer, Katrina Isabel Gonzalez. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi sa takot, kundi sa purong galit. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga papel. Sapat na para malukot ang mga gilid nito. Ngunit may isa pa. Isang kopya ng Certificate of Registration mula sa LTO. Isang bagong-bagong European luxury car. Halaga, 8 milyong piso. Ang pangalan ng may-ari, Katrina Isabel Gonzalez. Dito na hindi napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Isang hikbi ng galit ang kumawala sa kanya. Ang kapal ng mukha niya. Nanggigigil na, sabi ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa ibabaw ng mesa. Habang sinasabi niya sa akin na lugi ang kumpanya na kailangan naming maghigpit ng sinturon, binibilan niya pala ng kondo at kotse ang babae niya. 40 milyong piso. Galing sa pera ng pamilya namin. Lena, huminahon ka, sabi ni Lorna. Ngunit hindi nito sinubukang hawakan ng kaibigan. Alam niyang kailangan nitong ilabas ang galit. Huminahon? Balik ni Elena. Ang mga mata ay nag-aapoy. Paano ako hihinahon, Lorna? Ito na. Ito na ang ebidensya. Ipakita na natin ito sa korte. Let's expose him for the liar and the thief that he is. At ano ang mangyayari pagkatapos? Mahinahong tanong ni Lorna. He'll fight back. Itatago niya ang iba pa niyang ari-arian. Magiging mas magulo ang kaso. Aabutin ng taon. At sa lahat ng panahong iyon, gagamitin niya pa rin si Miguel laban sa'yo. Natahimik si Elena. Ang mga salita ni Lorna ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang galit. Tama si Lorna. Kung gagawin nilang hayagan ang laban, baka manalo sila sa ilang bagay, ngunit matatalo siya sa pinakamahalaga. Dahan-dahan, ang kanyang mga nakakuyom na kamao ay lumuwag. Ang kanyang mabilis na paghinga ay bumagal.
Tumingin siya sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa, hindi na bilang isang insulto, kundi bilang isang oportunidad. So anong gagawin natin dito? Tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay mas kalmado na, mas malamig, mas mapanganib. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lorna. Hindi natin ito ilalabas. Gagamitin natin ito para itulak siya ng mas mabilis papunta sa sarili niyang bitag. Natatakot siyang malaman mo ang tungkol sa mga utang, pero mas natatakot siyang malaman mo na may tinatago siyang tunay na yaman. Kailangan nating ipaalam sa kanya na baka may alam na ako, sabi ni Alena. Ang mga piraso ng plano ay nabubuo na sa kanyang isipan without actually telling him. Exactly. Sang-ayon ni Lorna. Plant a seed of doubt. Make him paranoid. Kapag ang isang tao ay paranoid, gumagawa siya ng mga pagkakamali. Kinuha ni Alina ang kanyang telepono. Tumingin siya sa orasan. Alam niyang sa mga oras na ito, magkasama si Ricardo at si Katrina. Perpekto. Tumingin siya kay Lorna. Pakinggan mo to. Nagdial siya. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot si Ricardo. Ang boses ay halatang naiirita. What now, Alena? Naglabas ng isang maliit na hikbi si Alena. Bumalik sa kanyang karakter. Ricky, pasensya na sa abala. May itatanong lang sana ako. Spit it out, Alena. I'm busy. Naalala ko lang kasi yung kaibigan kong si Maricel, yung asawa ni Congressman Dizon, naghiwalay na sila. Narinig ni Alena ang isang buntong hininga sa kabilang linya. And what does that have to do with me? Kasi nalaman niya na may kabit pala ang asawa niya. Nakita niya sa credit card bill may malaking down payment para sa isang condo unit sa BGC na kapangalan sa babae. Ang sakit, di ba, Ricky? Akala niya tapat ang asawa niya. Yun pala, sa likod niya, niloloko na pala siya. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may tamang panginginig at pighati. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ilang segundo, walang sagot. Kawawa naman siya, no? Dugtong ni Alena para mas bumaon ang lason. Hi. Sige na. Yun lang. Pasensya na sa abala. Ibinaling niya ang tawag bago pa man makasagot si Ricardo. Ibinaba niya ang telepono sa mesa. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Nagkatinginan sila ni Lorna. The seed has been planted, bulong ni Lorna. Sa penthouse unit kung saan sila nagtatagpo, ibinaba ni Ricardo ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang baso ng wine na hawak niya ay halos mabitawan niya. Who was that? Tanong ni Katrina, na nakahiga sa sofa, nagbabasa ng isang fashion magazine. Hindi sumagot si Ricardo. Tinitigan lang niya si Katrina. Ang babaeng kanina lang ay simbolo ng kanyang pagnanasa at kapangyarihan ay bigla na lang nagmukhang isang malaking problema. Condo unit sa BGC, credit card bill. Paano? Isang malaking koinsidensya? O, Ricky, are you okay? You look like you've seen a ghost. Sabi ni Katrina, bahagyang bumangon. Naglakad si Ricardo palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Katrina, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. May sinabi ka ba kahit kanino? Sinabi ang ano? What are you talking about? Naguguluhang tanong ni Katrina. Tungkol dito, sabi ni Ricardo. Ang kanyang kamay ay itinuro ang buong paligid. Tungkol sa kondo, may pinagmalaki ka ba sa mga kaibigan mo? May nag-post ka ba sa social media? Magsabi ka ng totoo. Napatayo si Katrina, nagulat at nasaktan sa tono ng pananalita ni Ricardo. Of course not. Alam kong dapat itong itago. Why are you suddenly accusing me? Pero huli na. Ang tiwala ni Ricardo ay nabasag na. Sa isip niya, imposible. Imposibleng malaman ni Alena
Maliban na lang kung may isang taong nagkamali, isang taong naging pabaya. At sa sandaling iyon, ang tanging taong nasa isip niya ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang pagkakamali ni Katrina. Ang biyahe pauwi ni Ricardo mula sa kondo ni Katrina ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang ugong ng makina ng kanyang mamahaling sasakyan ay hindi sapat para takpan ang ingay sa loob ng kanyang isipan. Condo unit sa BGC, credit card bill. Ang mga salita ni Alena ay paulit-ulit na tumatatakbo sa kanyang utak. Isang koinsidensya? Imposible. Napaka-espesipiko. Pero paano? Paano nalaman ng isang babaeng ang tanging alam ay mag-ayos ng bahay at mag-asikaso ng anak ang isang sikretong pinakatago-tago niya? Si Katrina. Siguradong si Katrina ang may kasalanan. Baka nag-post sa social media. Baka nagkwento sa isang kaibigan na may malaking bibig. Pero habang lalong niya itong iniisip, isang mas nakakatakot na ideya, si Akana, ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung hindi lang iyon ang alam ni Alena? Paano kung ang pagbanggit niya sa kondo ay isang babala lamang? Isang patikim sa mga alam na hawak niya. Bigla siyang kinilabutan. Ang mga folder sa loob ng kanyang safe. Ang mga utang. Ang mga pekeng financial report. Kung malalaman yon ni Alena, hindi lang hiwalayan ang kahaharapin niya niya, kundi ang tuluyang pagbagsak. Imbes na umuwi sa mansyon, iniba niya ang direksyon at dumiretso sa kanyang opisina sa BGC. Gabi na at ang gusali ay halos wala ng tao. Ang kanyang opisina sa 35th floor na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad, ay ngayon tila isang kulungan na gawa sa salamin. Binuksan niya ang ilaw at dumiretso sa kanyang personal vault na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Pinihit niya ang kombinasyon at binuksan ito. Kinuha niya ang mga folder, ang mga totoong dokumento, hindi ang mga ipinapakita niya sa mga investor. Binuklat niya ang mga iyon sa ibabaw ng kanyang mesa. Mga numero, mga porsyento, mga salitang legal, mga bagay na sa tingin niya ay hindi kailanman maiintindihan ni Alena. Hindi niya kayang intindihin to. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Masyadong komplikado. Wala siyang alam dito. Drama lang ang alam niya. Ngunit sa bawat pahinang binubuklat niya, ang pagdududa ay lalong lumalaki. Paano kung may tumutulong sa kanya? Si Lorna Santos. Abogada ang babaeng iyon. Isang matalinong abogada. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, pangalan ni Katrina. Sinagot niya ito nang may pagkainis. What? Ricky, don't hang up. Mabilis na sabi ni Katrina. I've been thinking. Why are you so paranoid? Ano pa bang hinihintay mo? Just give her the damn house and let's get on with our lives. Pinangako mo sa akin ang isang grand wedding sa Balesin. Pinangako mo ang isang kinabukasan na wala na siya. Shut up about the wedding, Kat. Sigaw ni Ricardo. You don't understand what's at stake here. Then make me understand. Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Akala ko ba hawak mo sa leeg si Alena? Patunayan mo, Ricky. O baka naman, takot ka sa kanya? Takot. Ang salitang iyon ay tumama sa ego ni Ricardo na parang isang malakas na suntok. Siya? Takot kay Alena? Kailanman. Ibaba mo na to, maring sabi ni Ricardo at pinatay ang tawag. Ang mga salita ni Katrina, kahit nakakainis, ay may isang punto. Kailangan na niyang tapusin ito. Ngunit ang estratehiya nila ni Atty. Mendoza na ibigay ang bahay ay tila hindi na sapat. Delikado. Kinabukasan, parang isang buhawi na pumasok si Ricardo sa opisina ni Atty. Mendoza. Ang kanyang kalmadong itsura ay wala na, napalitan ng isang desperadong enerhiya. Mendoza, change of plans. Sabi niya, hindi na nag-abalang umupo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng abogado. Nagulat sa biglaang pagdating ni Ricardo. I want everything.
deklara ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. The house, the company, the assets, lahat. I want to leave her with nothing, not a single centavo. Napatayo si Attorney Mendoza. Ricky, that's not our strategy. That will be a long, messy fight. It will drag on for years. She will fight back. Mas malaki ang gastos. I don't care, giit ni Ricardo. She's playing games with me, Mendoza. I can feel it. Akala niya matatalo niya ako sa pagiging emosyonal. Akala niya makukuha niya ang simpatiya ng korte. Well, I'm going to crush her. I'm going to take everything so she has no power, no resources, no fight left in her. Iyon ang tanging paraan para masigurado kong tapos na talaga. This is irrational, sabi ng abogado, napailing. This is driven by emotion, not logic. Just do it, sigaw ni Ricardo. Find a way. Pressure her. Threaten her. Do whatever it takes. I want her to sign everything over to me. Umalis si Ricardo sa opisina. Iniwan ang kanyang abogado na napakamot na lang sa ulo. Ang plano ay nabago. Ang bitag ay kailangang mas palakihin, mas patibayin. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng mansyon, napadaan si Ricardo sa sala. Sa ibabaw ng isang side table, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi napapansin. Isang silver-framed na litrato. Isang litrato nilang tatlo. Kuha sa isang beach sa Palawan. Si Miguel ay mga 4 na taong gulang pa lang, nakasakay sa kanyang balikat. At si Elena, nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Isang ngiti na hindi na niya nakikita ngayon. Tinitigan niya ang litrato. Ang masayang pamilya. Ang perpektong buhay. Isang kasinungalingan. Isang simbolo ng kahinaan na kailangan na niyang alisin. Kinuha niya ang litrato. Ang malamig na metal ay tila sumunog sa kanyang palad. Dinala niya ito sa kusina. Walang pag-aalinlangan. Pinaghiwalay niya ang litrato mula sa frame. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Elena. Pagkatapos, dahan-dahan, pinunit niya ito sa gitna. Tapos pinunit niya ulit at ulit hanggang sa ang dating masayang alaala ay naging maliliit na piraso na lamang ng papel. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan. Tapos na ang pagiging mabait ko sa iyo, Elena. Walang naghahanda sa isang tao para sa sandaling ganap na tatanggalin sa kanya ang kanyang kaluluwa. Para kay Elena, ang sandaling iyon ay dumating sa isang anyo ng isang tawag sa telepono mula kay Ricardo. Be in the library in 10 minutes. Malamig na utos nito. We need to finish this. Now. Ang library ng kanilang mansyon ay bihirang gamitin. Ito ay isang silid na puno ng mga libro na hindi binabasa. Isang lugar na amoy luma at nakalimutang mga pangako. Pumasok si Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog na tila isang ibon na nakakulong sa kanyang dibdib. Naroon si Ricardo, nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Ang kanyang anyo ay isang madilim na anino laban sa papalubog na araw. Hindi siya lumingon nang pumasok si Elena. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo, makapal at nakakasakal. Sit, sabi niya, hindi pa rin humaharap. Sumunod si Elena. Umupo sa isang antigong silya sa tapat ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Sa ibabaw ng mesa, may isang brown folder, isa lamang. Ngunit ang bigat nito ay tila naglalaman ng lahat ng kasalanan sa mundo. Dahan-dahang humarap si Ricardo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskara ng yelo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Elena ang isang kislap ng desperasyon na sinusubukang itago sa ilalim ng arogansya. Ito ang itsura ng isang taong natatakot. At dahil doon, mas lalo siyang naging mapanganib. I tried to be reasonable, Elena. Simula niya, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. I tried to give you a peaceful way out.
But you chose to play games. You chose to be difficult. Hindi ako nakikipaglaro, Ricardo. Ipinaglalaban ko lang ang pamilya ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ricardo. Pamilya? You want to talk about family? Kinuha niya ang folder mula sa mesa at inilapag ito sa harap ni Alena. Open it! Nanginginig ang mga kamay ni Alena habang sinusunod niya ang utos. Sa loob, mga photocopied na dokumento, mga bank statement na luma na, mga papeles na may mga pirma. At sa unang pahina, isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Ano? Ano to? Hirap niyang tanong. Ang tatay mo. Simula ni Ricardo, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Ang kagalang-galang na si Mr. Antonio Reyes, ang lalaking tinitingala ng lahat sa Batangas. Alam mo ba, bago siya naging respetadong negosyante, may maliit siyang kooperatiba na sinimulan? Hindi nakasagot si Alena. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Isang kooperatiba para sa mga magsasaka. Patuloy ni Ricardo, tila ninanamnam ang bawat sandali. Ang hindi alam ng marami, ang kooperatibang yon ay nalugi. At nalugi ito dahil may isang taong gumamit ng pondo para sa sarili niyang interes, ang tatay mo. Sinungaling! Sigaw ni Alena. Napatayo. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Huwag mong idamay ang tatay ko dito. Malinis ang pangalan niya. Are you sure? Tanong ni Ricardo. Itinuturo ang mga papeles. Nandyan ang lahat ng ebidensya, Alena. Tinago niya ito ng maigi, binayaran ang mga tao para manahimik. But I have my ways. May mga kopya ako ng lahat. Tiningnan ni Alena ang mga dokumento. Mukha silang totoo. Ang mga numero, ang mga pangalan. Isang perpektong gawa-gawang kasinungalingan. You forced my hand, Alina. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Kapag hindi mo pinirmahan ang bagong kasunduan, bukas na bukas din, kakalat ang kwentong ito sa lahat ng national newspaper. Ipapadala ko ito sa bawat tsismosa sa Batangas. Ipaparinig ko ito sa bawat kasosyo mo sa negosyo. Lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Isipin mo ang kahihiyan na idudulot nito sa pangalan ng pamilya mo, sa alaala ng tatay mo. Isipin mo si Miguel. Papasok siya sa eskwela na ang tingin sa kanya ng mga kaklase niya ay anak ng isang babae at apo ng isang magnanakaw. Gusto mo ba yon, Alena? Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Alena. Ang lakas na pinagkukunan niya sa loob ng 3 taon ay tila biglang naubos. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti. Lahat ay naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding sakit ng isang anak na ang alaala ng ama ay dinudungisan. Ito ay isang atake sa pinakasagradong bahagi ng kanyang pagkatao. Napaupo siya pabalik sa silya. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang nagsimulang mamuo. Talo na siya. Ito ang sandaling hinihintay ni Ricardo. Nakita niya ang pagbagsak, nakita niya ang pagsuko. May kinuha siyang panibagong pligo ng mga dokumento mula sa ilalim ng mesa. Mas makapal, mas opisyal. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mga pekeng ebidensya. This is the final settlement agreement, deklara niya. You will waive all your rights to the Villa Prime Holdings and all its assets. You will waive your claim to this house. You will get a small one-time payment for your troubles. At mananahimik ka na habang buhay. Kumuha siya ng isang mamahaling fountain pen mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa tabi ng mga dokumento. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pirmahan mo na, Lena, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na awtoridad. Ito na ang huling pagkakataon mo.
Dahan-dahan, itinaas ni Alena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha at pagkatalo, ay nakatitig sa itim na tinta ng kanyang magiging hatol. Hinawakan niya ang malamig na katawan ng pluma. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Ang loob ng korte ay solemne at malamig. Ang amoy ng lumang papel at barnisadong kahoy ay nangingibabaw sa hangin. Ang bawat bulong ay tila isang malakas na sigaw, at ang bawat pag-ubo ay isang pagkagambala sa bigat ng batas na nakabitin sa lahat. Ito ang huling yugto, ang araw ng paghuhukom. Sa isang panig, nakaupo si Ricardo de Villa, ang hari sa kanyang trono. Ang kanyang mamahaling suit ay plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. At sa kanyang mukha ay may isang ngisi ng hindi maitatagong tagumpay. Katabi niya si Attorney Mendoza, na kasing kintab at kasing kumpiyansa niya. Sila ang larawan ng kapangyarihan, handa ng durugin ang kanilang kalaban. Sa kabilang panig, si Alena. Nakasuot siya ng isang simpleng beige na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang mababang ponytail. Wala siyang suot na alahas, maliban sa kanyang wedding ring, na sa araw na ito ay tila isang tanikala sa halip na isang simbolo ng pag-ibig. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Eksakto sa itsurang gusto ni Ricardo na makita ng lahat. Katabi niya si Lorna Santos. Hindi tulad ng kabilang kampo, walang ngiti sa mukha ni Lorna. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas, nakatuon sa hus. Siya ang tanging haligi ng lakas na kinakapitan ni Alena sa sandaling iyon. Ang lahat ay naghihintay ng isang madugong laban. Isang huling desperadong pag-iyak mula sa inaaping asawa. Isang huling pag-atake mula sa makapangyarihang asawa. Are both parties ready? Tanong ng huwes. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ready, Your Honor? Halos sabay na sagot ng dalawang abogado. Tumingin ang huwes sa mga papeles sa kanyang harapan. Pagkatapos ay kay Alena. Mrs. De Villa, I have here the final settlement agreement proposed by the petitioner, Mr. Ricardo De Villa. It states that you will be waiving all claims to the family business, De Villa Prime Holdings, and all of its financial and real estate assets. It also states that you will be waiving your claim to the conjugal home in Dasmariñas Village. In exchange, you will receive a one-time alimony payment as stipulated on page 5. Do you understand these terms? Bawat salita ng huwes ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Alena. Naramdaman niya ang pagtingin ng lahat sa kanya, ang mapanghusgang tingin ni Ricardo, ang nag-aalalang tingin ng ilang tao sa gallery. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Alena ang kamay ni Lorna na marahang pumisil sa kanyang kamay. Isang mainit, matatag na pagpisil. Hindi ito isang kilos ng awa. Ito ang huling hudyat. Oras na, Lena. Panindigan mo. Huminga ng malalim si Alena. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga galaw ay hindi nagmamadali. Ang kanyang likod ay tuwid. Hindi niya tiningnan si Ricardo. Ayaw niyang bigyan ito ng ganoong satisfaksyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa huwes. Ang simbolo ng batas na siyang magiging saksi sa kanyang huling galaw sa larong ito. Mrs. De Villa? Ulit ng huwes. May bahid ng pagtataka sa boses. Nagbukas ang mga labi ni Alena. Ang lahat ay naghihintay ng isang pagtutol, isang paghikbi, isang pagsamo. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang boses na kalmado, malinaw, at walang bahid ng anumang panginginig. Tinatanggap ko po ang lahat ng kanyang kondisyon, Your Honor. Isang salita. Isang pangungusap na bumagsak sa korte na parang isang bomba. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Maging ang karaniwang ingay mula sa labas ay tila huminto. Ang nanggisi sa mukha ni Ricardo ay biglang naglaho, napalitan ng isang hindi makapaniwalang pagtitig. Tumingin siya sa kanyang abogado na si Attorney Mendoza na ganoon din ang reaksyon, nakanganga
Naguguluhan. Nanalo sila. Pero bakit parang hindi tama? Bakit napakadali? Maging ang huwes ay bahagyang nagtaas ng kilay. Nagulat sa biglaang pagsuko. Tinitigan niya si Alena. Tila sinusubukang basahin kung mayroon bang pilitan na nangyayari. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng may determinadong mga mata at payapang mukha. "Are you certain, Mrs. De Villa?" Tanong ng huwes para sa huling pagkakataon. "Yes, Your Honor, I am certain," sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay mas matatag pa kaysa kanina. Walang nang nagawa ang huwes. Ang kasunduan ay malinaw. Ang pagsang-ayon ay ibinigay ng walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang maliit na martilyo. Tok! Tok! Ang tunog ay yumanig sa buong silid. Ang huling tunog ng 15 taon ng kanilang pagsasama. "By the power vested in me by the Republic of the Philippines, the marriage between Ricardo De Villa and Alena Reyes is hereby declared null and void. The settlement agreement is final and executory. Case closed." Bumagsak ang martilyo sa huling pagkakataon. Tapos na. Dahan-dahang napaupo pabalik si Alena sa kanyang silya. Naramdaman niya ang pagpisil muli ni Lorna sa kanyang kamay, ngunit ngayon, ito ay isang pagpisil ng tagumpay. Tumingin si Ricardo sa kanyang abogado na nagkibit balikat na lang. Pagkatapos, tumingin siya kay Alena. Ang kanyang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng dati niyang arogansya. "Nanalo ako," sabi niya sa kanyang sarili. Kahit ano pa ang laro niya, ako pa rin ang nanalo. Akin na ang lahat. Isang mabagal, mapagmataas na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang taong hindi alam. Nakakatapos lang niyang pirmahan ang sarili niyang hatol. Ang tagumpay ay may lasa ng pinakamahal na champagne. Sa isang eksklusibong rooftop bar sa BGC, kung saan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay tila isang karagatan ng mga bituin, itinaas ni Ricardo De Villa ang kanyang baso. Ang paligid niya ay puno ng mga taong tumatawa, mga kasosyo sa negosyo na bumabati sa kanya, at sa kanyang tabi, si Katrina Gonzales na nakakapit sa kanyang braso na tila isa siyang tropeo. "To new beginnings!" Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "To freedom!" At sa pag-alis ng mga balakid sa ating landas. Nagtawanan ng lahat at nag-cheers. Uminom si Ricardo, ninamnam ang bawat patak ng mamahaling alak. Ito na ang buhay na para sa kanya. Walang Alena, walang drama, tanging kapangyarihan, pera, at ang magandang babae sa kanyang tabi. "I'm so proud of you, babe," bulong ni Katrina. Hinahalikan siya sa pisngi. "You finally did it. We're free. Kailan natin sisimulan magplano ng kasal?" "Soon, Kat. Very soon," sagot ni Ricardo. Ang kanyang isip ay abala na sa pag-iisip kung paano pa niya mas papalaguin ang kanyang imperyo. Ang De Villa Prime Holdings ay solo na niyang pag-aari. Ang lahat ng assets, lahat ng proyekto. Akin na ang lahat. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang kanyang pagdiriwang ay biglang naantala. Isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na suit ang magalang na lumapit sa kanilang lamesa. Hindi ito pamilyar. Hindi ito isa sa kanyang mga bisita. "Mr. De Villa?" Magalang na tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Yes? I'm in the middle of a private celebration." May pagmamataas na sagot ni Ricardo. Naiinis sa interrupsyon. "My apologies, sir. My name is Arthur Mendoza from Bidyuni Bank," sabi ng lalaki. Inilahad ang isang business card. "I just want to be the first to congratulate you on the finalization of your annulment." Nagtaas ng kilay si Ricardo. "How did you know about that?" "It's public record, sir. And we, your creditors, have been monitoring it closely." Sagot ng lalaki, hindi natitinag. "As per the court's decision, you have now assumed all assets and liabilities of De Villa Prime Holdings.
which means, sir, you are now the sole signatory for all its financial obligations. May inilabas na dokumento ang lalaki mula sa kanyang briefcase. This is a demand letter for the 50 million peso loan that is now 90 days past due. We need a payment plan within the next 48 hours, sir. Natigilan si Ricardo. What? Talk to my finance department. This is not the time and place. With all due respect, Mr. De Villa, putol ng lalaki. You are the finance department now. We expect your call. Tumango ang lalaki at magalang na umalis. Iniwan ang isang malamig na hangin sa kanilang lamesa. Biglang nawala ang tamis ng champagne sa panlasa ni Ricardo. Bzzzt, bzzzt. Vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang email. Subject: Urgent, final demand for payment. Metrobank commercial loan. Bzzzt. Zzzt. Isa pang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Mr. De Villa, this is from RCBC. Your real estate development loan is now in default. Please contact us immediately. Babe, what's wrong? Tanong ni Katrina. Napansin ang biglang pagbabago sa kanyang itsura. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. Sunod-sunod na. Isang email mula sa China Bank. Isang text mula sa isang law firm na kumakatawan sa isang supplier. Tila isang dam na biglang gumuho. Ang baha ng mga mensahe ay walang tigil. Ricky, what's happening? Is there a problem with the money? Tanong ulit ni Katrina. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Excuse me, sabi ni Ricardo, biglang tumayo. Ang kanyang muka ay namumutla. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. I need to go to the office. What? Now? But the party? I said I'm leaving! Sigaw niya, na ikinagulat ng lahat ng nasa paligid. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang naglakad, halos tumakbo, papalabas ng bar. Ang bawat bzzzt ng kanyang telepono ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Ang biyahe papunta sa kanyang opisina ay isang malabong bangungot. Pagdating niya, pabalang niyang binuksan ang pinto. Ang dating opisina na simbolo ng kanyang tagumpay ay ngayon, tila isang mausoleum. Dumiretso siya sa kanyang mesa at kinuha ang makapal na settlement agreement na pinirmahan niya sa korte. Ang dokumentong ipinagmalaki niya, ang simbolo ng kanyang panalo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Hinahanap ang isang partikular na seksyon at doon niya nakita. Section 4, Assumption of Liabilities. Ang legal na lengguwahe ay komplikado, ngunit ang mensahe ay simple at brutal. The petitioner, Ricardo De Villa, agrees to assume 100% of all conjugal and corporate liabilities, including but not limited to all debts, loans, encumbrances, and financial obligations, known or unknown, associated with De Villa Prime Holdings. Known or unknown. Ang mga salitang iyon ay tumalon mula sa pahina at sumampal sa kanya. Hindi niya napanalunan ang isang imperyo. Minana niya ang isang malaking libingan ng utang, 95 million pesos, ang bahay, ang kumpanya, ang mga assets. Lahat ay nakakabit sa isang napakalaking utang at siya lang mag-isa. Ang pumirma para akuin ang lahat ng yon, si Elena. Malinis, malayang-malaya. Tumunog muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, si Katrina. Sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Ricky? What the hell is going on? People are talking. It's gone, Kat, sabi niya. Ang lakas ay tuluyan nang nawala sa kanyang katawan. The money? It's all dead. It's all gone. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang tawang walang kagalakan. What? You idiot! Sigaw ni Katrina. Ang tamis ay wala na sa kanyang boses. You absolute fool!
You let her fool you. I'm not tying myself to a loser. Don't you dare call me again. Tuot, tuot, tuot. Ang tunog ng dial tone ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Nabitiwan niya ang telepono. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader at unti-unting dumulas pa ibaba hanggang sa mapaupo sa sahig. Nilibot niya ang tingin sa kanyang malawak na opisina, ang kanyang kaharian. Ngayon, isa na lamang itong monumento ng kanyang katangahan, ang resibo ng kanyang kasakiman. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na pumirma sa sarili niyang hatol, at isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw ng galit, kundi isang primal na alulong ng isang taong nawala ang lahat. Isang alulong ng dalisay na pagkatalo. Habang si Ricardo de Villa ay nilalamon ng dilim sa kanyang opisina sa syudad, si Elena Reyes naman ay naliligo sa ginintuang sikat ng papalubog na araw. Ang mansyon sa Dasmariñas ay isa na lamang malayong alaala. Ang kanilang bagong mundo ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa isang maliit na burol na tanaw ang karagatan ng Batangas. Ang bahay na ipinamana ng kanyang mga magulang. Ang bahay na minsan niyang iniyakan dahil akala niya'y nawala na sa kanya. Hindi ito kasing laki ng dati nilang tirahan, walang marmol na sahig o chandelier na kumikinang. Ang sahig ay gawa sa tabla na lumalangit-ngit sa bawat hakbang, isang tunog na nagsasabi ng mga kwento ng maraming henerasyon. Ang mga bintana ay malalaki, laging bukas, para papasukin ang amoy ng alat at ang sariwang hangin. Sa sala, abala si Elena at Miguel. Hindi sila nag-aayos ng mga mamahaling palamuti, kundi nagsasabit ng mga munting dekorasyong gawa sa kabibe at mga litratong nakalagay sa mga simpleng frame. Dito natin ilagay yung drawing mo, anak, sabi ni Elena. Tinutukoy ang isang papel kung saan gumuhit si Miguel ng isang malaking araw at 2 taong magkahawak kamay sa dalampasigan. Masayang kinuha ni Miguel ang maliit na martilyo at pako. Sa tulong ni Elena, isinabit nila ang kanyang obra maestra sa gitna ng pader. Tumawa silang dalawa ng medyo tumabingi ito. Perfect, sabi ni Elena. Hinahalikan ang tuktok ng ulo ng anak. Ang tawa niya ay totoo. Ang ngiti niya ay hindi na kailangang ensayuhin. Nang hapon na yon, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Ang buhangin ay mainit sa kanilang mga paa, at ang mga alon ay marahang humahalik sa kanilang mga talampakan. "Mami!" tanong ni Miguel, habang pinapanood ang paglubog ng araw na tila isang nag-aapoy na kahel sa abot tanaw. "Mas maliit po itong bahay natin kaysa sa dati, no?" Yumuko si Elena at tinitigan ang kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pag-usisa, hindi ng paghahangad sa yaman. Ngumiti siya, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Oo, anak, hindi man kasing laki ng dati." Hinawakan niya ang pisngi nito. "Pero ito, tunay na sa atin." Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Miguel ang lahat. Niyakap niya ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, sa gitna ng walang katapusang karagatan at papalubog na araw, naramdaman ni Elena ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Nang pabalik na sila sa bahay, biglang vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Isang tunog na tila galing sa ibang mundo. Isang ingay na hindi nabibilang sa kanilang payapang paraiso. Kinuha niya ito. At sa screen, isang pangalan ang umilaw. Isang pangalan na minsan ay nagpatibok ng kanyang puso sa pagmamahal at pagkatapos sa galit. Ngayon, wala na siyang naramdaman kundi awa. Ricardo. Nakatitig siya sa pangalan habang patuloy itong tumatawag. Sinisira ang katahimikan ng takip silim. Isang bahagi niya ang gustong sumagot para marinig ang kanyang pagsisisi, ang kanyang galit, ang kanyang pagkatalo. Ngunit tiningnan niya si Miguel na masayang tumatakbo sa unahan. Tiningnan niya ang kanilang bahay na naghihintay sa kanila.
Tiningnan niya ang karagatan. At sa isang simpleng pagpindot, pinatay niya ang tawag. Hindi galit, hindi masaya. Isang simpleng pagtanggi, isang pagpili sa kapayapaan. Itinago niya ang telepono pabalik sa kanyang bulsa. Maya-maya pa, tumunog ulit ito. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. "Hello, Lorna," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. "Lena, I heard what happened. Nabasa ko sa mga business news online. Isang malaking gulo. Kamusta ka? Are you okay?" Tumingin si Elena sa papalubog na araw. Ang huling sinag nito ay yumayakap sa kanya na tila isang mainit na kumot. Isang pagtatapos, isang pangako ng bagong umaga. "Malaya, Lorna," sagot ni Elena. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga salita ay totoo. Sa wakas, malaya na ako. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Batangas ay may dalang amoy ng pinaghalong bagong timplang kape at alat ng dagat. Sa isang maliit na espasyo sa tabi ng kalsada na tanaw, ang asul na karagatan, isang munting coffee shop, ang laging puno ng tawanan at masasayang kwentuhan. Sa itaas ng pinto nito, isang signboard na gawa sa driftwood ang may nakaukit na mga salita. Bagong Umaga Cafe. Sa likod ng espresso machine, isang babae ang gumagalaw ng may kahusayan at ngiti. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bun. May ilang hibla na humaharang sa kanyang mukha. Suot niya ay isang simpleng apron na may mantsa ng tsokolate. Hindi na siya si Elena de Villa, ang asawa ng isang real estate tycoon. Siya si Elena Reyes, may-ari, barista, at tagapaghugas ng plato ng kanyang sariling munting pangarap. "Isang kapeng barako para kay Mang June," masayang sabi ni Elena. Inilalapag ang isang mainit na tasa sa counter. "Salamat, Lena. Laging pinakamaganda ang umaga basta't may kape ka," sagot ng matandang mangingisda, isang regular na customer. Ngumiti si Elena. Ang bawat papuri, ang bawat ngiti ng kanyang mga customer ay isang tropeo na mas mahalaga kaysa sa lahat ng diamanteng pagmamay-ari niya noon. Sa isang maliit na mesa sa sulok, si Miguel ay abala sa kanyang homework. Paminsan-minsan ay sumusubo ng ensaymada na bagong luto ng kanyang ina. Kapag may dumarating na customer, siya ang unang bumabati. "Welcome po sa Bagong Umaga Cafe." Sa pagitan ng pagsasagot sa kanyang assignment at pagnguya, tumutulong si Miguel sa pagpupunas ng mga mesa. Siya ang self-proclaimed assistant manager ng cafe. "Boss Miguel, pakidala naman nito kay Aling Nena, oh." Utos ni Elena. Inaabot sa kanya ang isang platito ng puto-bumbong cheesecake, ang bestseller ng kanilang shop. "Yes, Manager Mommy," sagot ni Miguel. Maingat na dinala ang platito. Habang pinapanood ni Elena ang kanyang anak, ang kanyang puso ay napuno ng isang klase ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanilang mansyon. Ito ay simple, ito ay totoo, ito ay kanila. Sa isang sulok ng kafe, may isang maliit na telebisyon na laging nakatutok sa isang news channel. Kadalasan, ang ingay nito ay natatabunan lang ng masayang usapan ng mga tao. Ngunit sa isang sandali ng bahagyang katahimikan, isang pamilyar na pangalan ang narinig ni Alina mula sa TV. Nananatiling tikom ang bibig ng kampo ng negosyanteng si Ricardo de Villa, na ngayon ay nahaharap sa napakaraming kaso ng estafa at syndicated fraud. Ayon sa mga nagdemanda, ginamit di umano ni de Villa ang kanyang kumpanyang De Villa Prime Holdings para makakuha ng daan-daang milyong pisong utang gamit ang mga pekeng dokumento at pangako ng mga proyektong hindi naman pala umuusad. Napahinto sa pagpupunas ng counters si Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa screen. Naroon ang mukha ni Ricardo. Isang mugshot. Ang dating arogante at makapangyarihang anyo ay wala na. Ang pumalit dito ay isang lalaking pagod, may malalalim na eye bags at may mga matang walang kislap.
Ang buhok niya'y magulo. Ang mamahaling suit ay napalitan ng isang orange na damit ng bilanggo. Tinitigan niya ang imahe sa screen, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ang lalaking halos durugin ang kanyang pagkatao. Hindi siya nakaramdam ng galit, hindi siya nakaramdam ng tuwa, hindi siya nakaramdam ng awa. Wala. Tila isa lamang siyang estrangherong nabalitaan niyang may masamang sinapit. Isang malayong unos na hindi na kayang abutin ang payapa niyang dalampasigan. "Excuse me, miss? Pwedeng umorder?" Napalingon si Alena sa isang bagong customer na nakangiti sa kanya. Agad siyang bumalik sa realidad. "Ay, pasensya na po. Welcome sa Bagong Umaga Cafe. Ano po ang sa inyo?" Sabi niya. Ang kanyang ngangiti ay kasing init ng kapeng kanyang tinitimpla. Ang imahe ni Ricardo sa TV ay naglaho sa kanyang isipan na parang bula. Nang magsara na ang kafe at ang huling sinag ng araw ay nagpapaalam na sa abot-tanaw, lumabas si Alena sa dalampasigan. Si Miguel ay masayang naglalaro sa buhangin, hinahabol ang mga paatras na alon. Sumandal si Alena sa isang poste ng kanyang kafe. Tumingala siya sa kalangitan na may kulay kahel at lila. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang puno ng alat ng dagat, puno ng amoy ng kape, puno ng kapayapaan. Ang paghihiganti pala ay hindi ang makitang bumagsak ang taong nanakit sa'yo. Ang tunay na paghihiganti ay ang makita siyang bumagsak at wala ka nang maramdaman. Dahil ang pagbagsak niya ay hindi na parte ng kwento mo. Nakangiti si Alena habang pinapanood ang kanyang anak, ang kanyang kafe, at ang walang katapusang karagatan. Ito ang kanyang imperyo. Isang imperyong binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katatagan. Hindi sa pera, kundi sa pagmamahal. Ito ang tunay na kalayaan. Sa pagtatapos ng kwento ni Alena, malinaw na ang tunay na ganti ay hindi kailanman nagmumula sa galit, kundi sa katalinuhan at pagtitiis. Habang si Ricardo ay tuluyang nilamon ng sariling kasakiman, utang, kahihiyan, at pagkakulong, pinili ni Alena ang katahimikan, dangal, at isang bagong simula kasama ang kanyang anak. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa, at lalong hindi siya gumuho. Sa halip, hinayaan niyang ang batas at ang katotohanan ang magparusa sa taong sumira sa kanya. Ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng mukhang mahina ay talunan at hindi lahat ng makapangyarihan ay ligtas. Sa huli, ang masama ay may katapat na kaparusahan at ang mabuti, sa tamang panahon, ay ginagantimpalaan ng kapayapaan at kalayaan. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alena, pipiliin mo rin ba ang tahimik ngunit matalinong hakbang kaysa emosyonal na ganti? Naniniwala ka ba na ang karma ay dumarating kahit mabagal? At ikaw na nanonood ngayon, kumusta ang puso mo? May pinagdadaanan ka ba na hindi mo masabi? Tandaan mo, may nakikinig dito. Hindi ka nag-iisa.